Welcome sa Hey Anime Sensei. Sa ibang dako ay gustong-gusto ng Superior Dragon na namuno sa pag-atake sa isang city ang mga hiyawan ng mga babaeng kanyang biktima, ganun pa man ay mas gusto nitong may tumulong sa mga ito para hindi siya masyadong mabagot sa misyong inatang sa kanya. Sa hindi kalayuan ay nakikipagtuos naman ang ilang Dragon Hunters at dumating sa puntong tila wala na silang pag-asa, ngunit dumating sila Ragna at tinapos ang ilang dragon na ikinamangha ng mga Dragon Hunter. Matapos mapaslang ang ilang mahihinang dragon ay nagkaroon ng idea si Crimson kaya pinulong niya ang mga natitirang Dragon Hunters at ipinakilala si Ragna bilang Reaper na isang bihasang Dragon Hunter na nakapatay ng maraming superior dragons habang ipinakilala niya naman ang kanyang sarili bilang Mage. Bihira lamang ang mga taong gumagamit ng mahika dahil karamihan sa gumagamit nito ay mga superior dragon kaya sa sobrang rare nito ay karamihan ng tao ay hindi pa nakakita at nakarinig ng magic kaya ang lahat ng kanilang nakita ay ipinaalam ni Crimson na kanyang mahika. Dahil dito ay namangha ang mga tao kaya inanyayahan sila ni Crimson na sumali sa kanila. Dito na humingi ng tulong ang Dragon Hunter na si Michael dahil merong isang dragon ang kanilang tinakbuhan sa city ng Tortir na nasa loob ng buhawi. Nalaman kaagad ni Crimson na ang tinutukoy nito ay ang may pangatlong ranggo na si Troyes, ang Tempest Cell Dragon na binabalot ang sarili sa hangin. Aalis na sana si Ragna para paslangin ang dragon matapos marinig ang usapan, ngunit pinigilan ito ni Crimson dahil alam niyang bibigay ang katawan ng binata dahil ang lahat ng fibers sa katawan ng binata ay napinsala dahil inalis nito ang limitasyon sa kanyang isip para makasabay ang kanyang katawan. 3 araw na hindi makakagalaw si Ragna ayon sa obserbasyon ni Crimson, ngunit kahit ganito ay hindi naman ito problema sa Superior Dragon dahil may plano itong gawin sa Silveran Battle Arts ng binata. Dahil sa talino at experience ni Crimson ay pinadama niya sa mga Dragon Hunters na kailangan nilang lumaban at hindi magbayad sa iba para lumaban para sa kanila, ngunit walang kapangyarihan ang mga Dragon Hunters para masaktan man lang ang mga dragons dahil kahit na sila ay mga Dragon Hunters ay pagdating sa malalakas na dragon sila ay nagiging biktima. Dito na unti-unting natutupad ang plano ni Crimson na sumubok ng ibang paraan para patayin ang mga dragons sa tulong ng Reaper Sword. Wasak na wasak ang Tortir City nang pumunta sila Crimson kasama ang mga Dragon Hunters para dalhin sa kanyang sekretong silid na tanging siya lamang ang nakakapasok na punong-puno ng mga armas para gamitin ng mga Dragon Hunters. Pinagawa ni Crimson si Ragna ng mga bala na binalot sa Silveran na gagamitin sa mga armas na binigay ng Superior Dragon sa mga Dragon Hunters para patayin ang mga dragon. Dito na rin naiintindihan ng paunti-unti ni Crimson si Ragna nang ipinaalam ng Dragon Hunter na ayaw niyang nasa paligid niya ang mga Dragon Hunters na naniniwala sa kanila katulad ng ginawa niya kay Leo dahil baka mamatay sila kasama siya. Ganun pa man ay nag-aalala pa rin si Ragna para kay Leo dahil hindi rin siguradong ligtas ang batang babae kapag malayo ito sa kanya kaya sinabi ni Crimson na ikulong si Leo sa kanyang storage spaces at bigyan ng gamot para ma-comatose at mapanatiling tulog hanggang sa maubos nila ang mga dragons para hindi na ito madamay sa kanyang laban. Nasuntok na lamang bigla ni Ragna si Crimson nang sinabi nitong ipapakidnap niya na agad ang babae, ngunit dahil sa pananakit ng mga muscle nito ay hindi gumana ang mahinang suntok sa kanyang partner kaya bumawi si Crimson at pinagtatadyakan si Ragna. Pagkatapos ay pinalubag na lamang ni Crimson ang loob ng binata na dudurugin niya ang Superior Dragon na ang Tempest Cell at pinabatid kay Ragna na hindi naman talaga siya isinumpa at para maniwala ito ay binaril niya ang kanyang sarili, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay buhay pa rin ang dating Winged Monarch na tila nagkaroon na naman ng bagong katawan. Pagkatapos nito ay lumapit na rin ang slime dahil tapos na itong mag-spy sa bayan tulad ng utos ng kanyang master na si Crimson, at bago niya kainin ang bangkay ng kanyang master bilang gantimpala ay ipinakita muna nito ang itsura ng bayan at ang Tempest Cell sa loob ng buhawi na napapalibutan ng mga babaeng biktima. Kahit nalaman ni Crimson na wala nang nakaligtas sa bayan ay hindi niya ito sinabi kay Ragna at sa mga Dragon Hunters dahil meron na itong plano para huntingin ang Tempest Cell, at pagkatapos ng maikling pagpupulong ay pumunta na sila sa kinaroroonan ng Superior Dragon. Inasar muna ni Crimson ang pangatlo sa pinakamataas na dragon na tinawag niyang Kaawa-awa dahil inutusan umano ito ng kanilang ruler para mamalagi sa liblib na lugar, at pagkatapos ay sinabihan ito ni Crimson na sumunod sa kanila para makipaglaro kaya napaisip rin ang Superior Dragon sa kung ano ang sinasabi ng akala niyang isang mababang tao lamang. Dahil sa sinabi ni Crimson kaya nagalit ang dragon at gusto na silang tapusin, ngunit merong plano si Crimson na pahinain ang kapangyarihan ng Superior Dragon at ito ay ang dalhin siya sa sinag ng araw.
Nagyelo ang ilang bahagi ng buhawi nang pinaputukan ito ng Dragon Hunter gamit ang bala na mula kay Ragna. Dito rin lumabas kung gaano katalino si Crimson dahil alam niyang mali ang kuro-kuro ng mga Dragon Hunters patungkol sa pagyelo ng dugo ng mga dragon gamit ang Silveron bagkus ang magic ang pinapalamig ng Silveron weapons kaya nagyelo ang buhawing tinamaan ng bala. Alam na rin ni Crimson ang iniisip ng Tempest Cell at ito ay inakala niyang isang silver bullet ang kanilang gamit na isang napakataas na kalidad ngunit isa lamang pala itong ordinaryong bala na punong-puno ng Silveron ni Ragna. Kahit na ganito ay hindi pa rin nag-alala ang Superior Dragon kaya sumunod ng pinagamit ni Crimson ang bala na may mas maraming nakabalot na Silveron kaya mas malakas ang naging resulta kumpara sa una ngunit hindi pa rin ito sapat para magyelo ang lahat ngunit masaya naman si Crimson sa kung gaano ang inilakas ng kanyang pangalawang experiment. Dito na masyadong na bad trip ang Superior Dragon kaya hindi na ito nakaisip ng matino at kinain na siya ng galit kaya sa kanyang kakahabol ay hindi niya napansin ang pader na binalutan ni Ragna ng kanyang Silveron kaya natunaw ang buhawi ng siya ay matalisod rito. Dito na rin dumating ang slime na kinuha ang Superior Dragon para itarak sa hawak ng mga Dragon Hunters na gawa sa Silveron kaya dahil dito ay hindi na makontrol ng Tempest Cell ang hangin dahil napinsala ang kanyang puso kaya naapektuhan ang pinagmumula ng dugo kaya tumigil ang pagdaloy ng kanyang mahika kaya hindi siya nakaalis at naabutan ng sinag ng araw. Nagawa pa nitong mapaangat ang kanilang kinatatayuan kaya nagkaroon siya ng pagkakataon ngunit siya ay sinagasaan kaya hindi niya naalis ang matulis na bagay at dito na siya pinagbabaril ng mga Dragon Hunters at tinapos ang kanyang buhay. Lahat ng ito ay mula sa plano ni Crimson at sa kanyang walang humpay na experiment para mapaslang ang mga dragon kaya nakahanap siya ng paraan para sila ay tapusin gamit ang Silveron sa iba't ibang paraan. Pagkatapos matalo ang pangatlo sa mataas na dragon ay ginamit ni Crimson ang kanyang magic para walang maalala ang mga Dragon Hunters patungkol sa kanya at tanging si Ragna lamang ang kanilang naaalala kaya sa kanya lamang nagpasalamat ang mga Dragon Hunters. Pag-alis ng mga Dragon Hunters ay napakinggan nila Ragna ang anunsyo ng Royal Army ng Les na meron umanong malaking pag-atake ng mga dragon sa lungsod malapit sa border kaya pinayuhang lumikas ang mga tao papunta sa Royal Capital. Isang patibong lamang ang tingin ni Ragna rito dahil tila hinaharangan ang ruta para manatili ang mga tao sa kabisera kaya dahil dito ay pupunta na lamang sila sa kabisera para dito huntingin ang mga dragons. Ang lahat ng hinala ng dalawa ay tama dahil 5 araw bago sumapit ang pag-atake ng Tempest Cell ay ni-report sa hari ng Les na inatake ng mga dragons ang Donipiru paglubog ng araw na ikinawasak nito sanhi ng lightning storm kaya nag-utos kaagad ang hari na bumuo ng unit para ipadala sa Ronabera at Tortir kasama na rin ang pag-recruit ng mga Dragon Hunters. Pag-alis ng general ay naalala ng hari kasama ang kanyang vassal na ang nangyari 20 taon na ang nakakaraan na kung saan ay inatake ng Garnes ang Donipiru at biglang dumating ang mga dragons at winasak sa pamamagitan ng kidlat ang hukbo ng Garnes kaya naligtas ang kanilang kaharian. Habang iniisip ng hari kung merong nagdulot ng galit ng mga dragon ay bigla niyang napansin ang balahibo ng isang nilalang at tila napakatahimik na kapaligiran. Maya-maya lamang ay may bumaba na tila isang babaeng anghel na maganda ang asal base sa pananalita. Nagpakilala siya na binigyan ng titulo ng kanilang Diyos na Monarch, isang first seat sa Blood of the Wing na nagngangalang Ultimatea.